Nga pala guys, umpisahan na natin ang pagbuo. Meron na tayo ditong seal kit at saka pressure switch kit. Ayan. Umpisahan natin dito kasi ito sira ang kanyang seal. Ayan guys. Papalitan natin lahat yan ng seal saka yung piston sa loob. Paglasin natin to. Gamitan natin ang maganda-ganda pangsundo. Ito guys, kapag may diferensya or ganyan ang pagkakakabit or nagkaganyan na siya, isa rin yan sa may mga shift shock na tinatawag. Kaya papalitan natin siya ng bago. Ito na yung pyesa natin para dyan. Ito yung tatlo nito. Ganyan lang natin siya ng dahan-dahan. Nag-i-expand siya guys, kaya kailangan natin dyan pinadudulas-dulas lang. I-expand siya na guys, ang laki. Tapos i-press natin yan para pumasok siya dito. Yan, habang pinaliliit muna natin ang kanyang pagka-expand, bago natin isusuksok dyan, lalagyan muna natin ng clips. Wala tayong special tools nito, kaya diskartihan lang guys. Lalagyan muna natin ng clips mamaya na yan para lumit ito pagka-expand niya. Ngayon, ito ang titirahin natin. Ito yung 1, 2, 3, 4 drum, 3, 5 and reverse. Palitan natin yung lahat ng seal. Natanggal natin yung maliit na snap ring. Yan. Gasin din natin itong retain spring. Ito. Bigas. Yan. Gasin natin ang 3, 5 and reverse piston. Tingnan nyo yan ha, kung may sugat. Nod, ang alisin natin itong 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 piston. Yan, nalogan natin yung snap ring. Paalis na natin sa kanyang tinatamaan. Ilalapatan, matanggalin natin. Masyado na siyang expanded or maluwag na.
Papalitan natin yung lahat ng seal, guys. Pag nagbubuo guys ng transmission, inuuna munang lagyan ito ng mga seal lahat. Ito muna ang mga unang pinapalitan para salpak lang tayo ng salpak pagbuo. Yan ha. 1, 2, 3, 4. Ito yun. 1, 2, 3, 4. 3, 5 clutch in reverse. Kung nasa ibaba naman yan. Ngayon, umpisahan natin ang pagpalit ng mga seal. Umpisahan natin dito. Ang malaki. Sobrang laki na yan. Sobrang taba niya na. Mga sira na yan guys. So, nakita nyo, flat na. Hindi na siya yung hindi na siya kagaya nitong bilog. Ayan. Dito yan guys. Okay. Ayan, doon siya. Sunod, ito naman. Dito naman tayo. Ayan, flat na. Ito na yan. Bago. Dito naman yan sa pangalawa. Ayan. At itong pangatlo, siya. Ito rin yun guys. Malaki dito yan. Yung luma niya expanded na. One, two, three, four piston. Ito rin. Dito rin siya. Ayan. Tapos ito, balikan din natin. Lahat yan guys, balik. Meron siya ditong tatlo. Titingnan natin kung alin ang pumasya. Pagpapalit lang ng ring seal, medyo matagal-tagal na noon. Kung paano natin yan binaplas doon, ganun din ang pagbalik niyan guys. Ito namang sobra, hindi ito para dito. Kasi meron siyang piston. Siyempre, paglalagay natin ng mga piston, ay nilalagyan man natin siya ng manipis na grasa guys. Nilagyan natin ito na.
itong 1, 2, 3, 4 piston. Ayan. 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 Yan, mamaya yan. Yan. Lahat ng parte ng lalagyan ng o-ring, lalagyan nyo siya guys ng grasa. Ayan. Manipis na grasa para madali siyang pumasok. Na. Ayan. Ganyan. Yung position nito, yung retain spring, ganyan. Nakatayo. Kasi dito yung tumutulak. Oh. Siyang bumabalik. Ibinabalik mo itong piston na ito pababa. Kailangan medyo masilan-silan kayo sa ganito, kasi ito ang kinatamaan palagi ng mistake, ng problema. Dito palagi nagkakaproblema ang transmission mechanic sa pagpapalapat ng mga seal, kasi hindi mo nakikita sa loob eh. Yan, nilagyan na natin ng pangtulak pa ibaba, or ni-press natin para mailagay natin ang kanyang snap ring. Pangit na natin snap ring tools. Hindi maganda yung pagkakagawa, nadulas eh. Ayan, binibitaw. Yan, pumasok na. I-screw natin ng konti para lumapat siya sa kanyang guide. Yun. Okay. Bago natin aalitin to. Ang susunod natin yung reverse piston. Susunod natin ang 3.5 in reverse piston. Yan. Salpak natin to 3.5 at saka reverse na piston. Ayan, ito guys pang ilalim. Ganyan siya. Okay. Ito na, smart ring. I-press natin siya sa press machine kasi ganun ang guide na kailangan dito. Hindi natin ng 1, 2, 3, 4 clutch. Baliktad pala yung nasa ilalim pala yung 1, 2, 3, 4 clutch. Nalimutan ko.
Ito pala sa ibabaw yun, 3.5 at saka reverse. Pero ang piston na to, ayan drum na ito, yan yun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 3, 5 at saka reverse drum. Ito yun. Ito yung drum na ito. Yun. Mamaya, pag naikabit natin ang oil pump, i-testing natin. Kanya pagalaw. Siya nga pala guys, meron sila to ditong banggaan, ano. Yan. Wala siyang guide na kagaya nitong pumapasok yung kanyang snap ring. Nandun yung kanyang dalawang putol. Para hindi siya angat. May guide siya doon guys. Yan. Okay, balik tayo dun. Sa 2E6 drum or input shop. Tayo dito guys. Alisin natin itong mga nagagal dito sa loob. Yan guys, medyo lumiit-liit na, kaya lang na-press din yung ano, nagkaroon ng lamat ng kaunti, pero hindi naman yung lamat, ano lang yan, lalapat yan. Yan, hilot-hilotin natin bago natin susundutan na guys. Isusunod natin oil pump. Bubuhin na natin ang oil pump. Kailangan malambot lang siyang pasukin. Kailangan hindi masira guys. Dito muna tayo. Itong pump ayos yan. Palitan lang natin ito. Kasi UP na siya. Okay guys.
Yun, ang iba dun mga nasa balbade at saka mga panglabas na piyesa. Guys, bubuhin natin to. At siya nga pala, kahit anong oil pwede nyo ilagay dito, kasi pangpadulas lang naman yun. Ayaw ng labasan pangpadulas lang naman yun guys. Kahit anong oil pwede nyo ilagay dyan. Naglalagay nga pa tayo ng grasa oil pa kayang malambot lang kaysa sa grasa. Yan. Saka bago nyo ikakabitan, titingnan nyo to, yung mga bulb na yan. Yan guys, ipitan natin. Yan, palitan natin ito ng silkit. Yan. Yan nga. Yan guys. Palitan natin ito lahat para maganda ang ating pressure o walang leak. Yan, pag pinaklas natin ito guys, meron din siyang o-ring dyan sa loob. Ayan. Ayan. Flat na ang kanyang o-ring. Kumbaga sa wala na siya. Flat na yung kanyang yung kanyang, ewan ko kung anong tawag dun. Kung sa babae flat na yung kanyang pero hindi ko alam kung anong tawag doon. Pag malutong na yan guys, hindi na yan maganda. Kapag flat na, masyado ng yan, last part. Ito yung bago. Siyempre, unahin natin ikabit yung kanyang ring.
O-ring siya guys, at tatlong ring seal kit. Yan. Ito na. Saan ba ang harap? Dito. Yung dugtong dun sa kabila. Parehas ba sila kataba? Gamitin natin ang caliper. Ito yung kanyang luma. Titingnan natin kung parehas ba sila. 2.21, 2.70. Yung diameter wag na. Yung taba lang. Yung taba lang. Okay. Maganda. Maganda rin yung bago. Okay, ayos. Kasi minsan guys, ang iba maliit. Ano yan? Payat siya dito sa paloob. Nung binilhan ako ng aming tagabili dati, hindi ko kinabit kasi mahirap umulit. Binilhan niya ako ng hindi magandang klase ng pyesa dati. Guys, lalagyan natin ang grasa, tapos ilalagay natin yung brown at ilalagay natin ang kanyang pressure. Yan. Lagayin natin ito. Yan natin ulit. Tingnan nyo ha, titingnan nyo yung ganyan kung maganda yung pagkakalapat. Anis yan. Yun. Guys, susubukan na natin. 3.5 in reverse, ito yun. Ayos. 1, 2, 3, 4. Okay. Maganda. Ngayon, dito naman tayo sa kanyang input shock o 2-in-6 drum. Yan. Lagyan natin ang reverse ng clutch. Blue reverse at saka sprag. Dito hindi tayo nagpalit ng piston kasi ayos ito. Yung kanyang sprag one way.
reverse guys. Tapos dito tayo sa 2 in 6 piston. Yan. Clutch. 2 in 6 piston guys. Yan. Drum. 2 in 6 drum. Ito yung susubukan natin. Ayos, maganda siya. Maganda. Dito naman tayo sa low reverse. Ayan, bigat. Ayos. Yun guys, yung input shock or 456 drum, yun ang ating titestingin. Ilagay mo natin yung front gear. Kung dito ang kanyang planetary gear. Yun. Bearing. Tama ba? Ganyan or ganyan or ganon. So, ganito. Siyempre, lalagay natin itong kanyang 456 na drum. Yun. Susubukan natin ito bago natin bubuuhin natin. Ayun, sige. Malakas. 456 drum or input shock or input drum. Yun. 3-5 in reverse. Yun. 1, 2, 3, 4. Yan. Yung nasa ilalim yun guys. Ngayon magbubuha tayo. Salpak lang tayo ng salpak guys. Sunod, bond body. Yan. Dito na tayo mga boss. I-rebuild natin. Dito na tayo sa kanyang bearing. Ilagay muna natin to nasa ibabaw. Yan. Sunod dito, masyado itong mabigat. Yan. Ayan siya mga boss. Okay. Parking lock. Okay, ayos. Ayos. Yes, lagyan natin ang coating oil. Pangkabilas lang yan dyan. Lagyan natin ang kanyang roller bearing. Lagyan natin ito.
Yan guys, para sumagad ang lapat at lumabas yung kanyang guide ng snap ring, lagyan nyo nito. Paikutin nyo ng kaunti, dalapat yan. Okay. Lumapat na. Pwede nyo nang lagyan ng snap ring. Lagyan natin yung snap ring. Yan. Nilagay na natin yung kanyang snap ring. Ito naman. Sakto. Titingnan niya na, baka mahulog. Pag nahulog yan, hindi yan lapat. Ngayon, lagyan natin itong 1, 2, 3, 4 gram sa reverse. Ito na yan. Ba? Hirap hawakan. Klipin yung maigi yan guys kung lapat siya. Ayan. Saka doon. Nilagay natin ang oil pump. Pero lagyan mo natin ang oil. Hindi kakasiguro tayo sa dulas niya.
Kaya nga pala, bago nyo isusuksok, huwag nyo kakalimutan ng uring na yan. Yan, yan. Itong uring na nasa gilid. Yan, yan. Huwag itong nakalimutan guys, panguring na ito dyan sa torque converter. Okay. Huwag mong kakalimutan kapalitan ng seal. Okay. Kapalitan niya yung lagi. Yan, bago natin i-assemble ang ball body. Fixin na natin. Unahin natin yung input shaft for 456. So, 456. Ayos. Ayos. 456. 1, 2, 3, 4. Yan. 3-5 in reverse. Okay. Two in 6. Ito yung 2 in 6 nya. Low reverse. Ito yan. Yes guys. Umpisa na tayo ng ball body. Tubuhin natin. Putang palang gumawa ng video na isara ko na yan. Yung ball body na set up ko na. Napalitan ko na rin ng mga check balls. At dito naman tayo papalit tayo ng seal kit ng pressure. Ano? Pressure niya. Ayan. Kasi ito guys, kapag may mga bitak ng ganyan, mga laspag na, napupunit na yan. Yan yung pressure loss ang binabasa ng anong yan, ng switch. Hindi siya nag-switch on. Kaya mag-i-indicate sa kanyang TCM low pressure. Ganito yan guys. Dito natin sinusundot-sundot lang yan ng ganyan. Ayun. Muna kasi tayong panglagay talaga nito. Dito sa abroad, hindi lahat ng bagay may spanner. Kailangan gagawan mo rin ng paraan. Guys,
chichikapin nyo kung lumapat ba siya talaga. Yan. Tsaka masiraan man kayong isa, huwag kayong mag-alala at may reserba naman yan na isa. Meron siyang isang reserba yan. May pasobra siyang isa. Kapag napalapat nyo na, susundutin nyo ng filler gauge, guys, para masigurado nyo lapat ba talaga yung plastic. Ganyan. Yan, nalagay na tayo nito. Nalagyan na natin ito, guys. Konting hilot-hilot na lang yan, guys. Pasok na yan. Tapos naipasok na natin lahat. Tingnan nyo, ha? Ayan. Dapat maganda yung lapat. Ayan. Okay. Ngayon, lilinisan natin. Alisin natin yung mga oil na yan. Tapos, nakabit na natin yan doon. Kasi kakabit na natin sa kanyang transmission. Ayan. Ayan. Ito na siya, guys. Yes. Nabuo na natin. Lalagay natin ito dun sa kanyang transmission. Ayan. Pinalitan din natin ito para maganda. Ito na yung kanyang valve body. Ayan. Okay. Check natin na maayos yung mga pagkakalapat ng wire. Ayan. Nakabit natin ang valve body, guys. Ayan. Yan, higit lang natin, guys.
Yan, nakikita na natin lahat. Ito na susunod natin. Dito guys sa dalim. Ayan ito. Nakala. Okay. Yan, bago tayo maglagay ng crankcase, filter muna. Yan. Okay. Gasket. Sunod dito. Ito na guys, tapos na, naghihintayin lang tayo ng torque converter. Kakabitan natin sa body. Tapos ang isusunod natin ito guys, Mercedes-Benz CLA 250. Ito ang gagawin natin sa sunod na araw o sa Sabado. Kasi kakabit muna natin ito. Tapos bali dalawa yun. Isang Nissan Patrol 400 na makina V8. Tapos yung Mercedes-Benz CLA 250. Ito na nga pala guys yung ating GMC Chevrolet Tahoe. Ready to ano na to, kukuhanin natin ng customer. Yan, na-testing na namin ito. Ayos na, nakalimutan ko lang magdala kanina ng camera. At ang susunod natin yung kulay yellow Mercedes-Benz. At saka yung yan. Yung Nissan Platinum na yan. Ayan. Patayin na natin yan. Kaliwali 50 dirham. Patayin natin. Meron, nagagawa pa tayo guys ng makina dito sa loob. Ayan. Baba natin ang makina ng Tahoe din to, bagong modelo. Ayan, Chevrolet. Makina ito guys. Pinababa natin si Mr. At saka si Mr. Richie. Mr. Sharaf Khan. Hi guys. Hi guys.